Kumusta? Ako si Ashley Banfield. At ito ang Drop Dead Serious. Bilang mamamahayag, may mga kwentong hindi mo malilimutan. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, kahit gaano karaming kaso na ang nakover mo, parang nananatili lang talaga sila dito sa likod ng isipan mo. Para sa akin, ito talagang nangunguna sa listahan ko. Nakover ko ito nung sumiklab nung 2005 at hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang sakit habang pinapanood ang search team at mga vigil na may kandila. Naalala kong in-interview ko ang nagdadalamhating ama. Kaso, itong nagpagulat at nagpasindak sa bansa at bumasag sa puso ng bawat magulang na nakarinig. Isang batang babae, siyam na taong gulang, ang biglang nawala mula sa sarili niyang kama sa isang tahimik na bayan sa Florida at nang tuluyang nabuo ng mga pulis ang buong kwento at nalutas ang misteryo, sila mismo ay nadurog. Ang mga veteranong investigador ay tila anino na lang ng dati nilang sarili. Kung di mo pa narinig ang kwentong ito, tiyak mababago ka rin ito. Ang batang babae ay si Jessica Lunsford. Kung nabubuhay ka na noong 2005 malamang na naalala mo ang kanyang larawan, ngiti, bangs at maliwanag na mausisang mga mata. Si Jessica ay nakatira sa Homosassa, Florida, isang tahimik na baybaying bayan sa hilaga ng Tampa, kung saan bukas ang mga pinto at kumakaway ang mga tao sa bawat dumadaan. Nakatira siya kay Mark Lunsford, ang kanyang ama, isang single dad na nagtatrabaho sa night shift at nakatira kasama ang mga magulang niya para matustusan at maalagaan si Jessica. Ngunit nung umaga ng Pebrero, 24, 2005, binuksan ni Mark Lunsford ang pintuan ng kwarto ni Jessica at wala dun si Jessica. Wala na siya. Kama na lang ang maiwan. Ito ang simula ng isa sa pinakamadilim na totoong krimen sa ating bansa. Nagsimula ang lahat nung gabi, bago yon, Miyerkules, Pebrero 23, 2005, kung kailan normal lang ang lahat sa bahay ng mga Lunsford. Umuwi si Mark, tatay ni Jessica, mula sa 15 oras na shift. Naglaro sila ni Jessica, tapos nagplano siyang mag-overnight sa bahay ng kasintahan. Abala ang gabi. Kumain ng hapunan si Jessica at ang lola niya, sumama sa lakad ng mga lolo at lola, pumunta sa simbahan tuwing Miyerkules at nanood ng TV bago matulog. Tinakpan ni Lola Ruth ng kumot si Jessica, mga 10:00 ng gabi, gaya ng madalas niyang gawin. Pinalilibutan si Jessica ng mga stuffed animals kasama ang paborito niyang kulay ubing dolphin na si Lovey. Si Lola ang nagbabantay kapag wala si Mark kahit nagtatrabaho siya o may pupuntahan. Kinabukasan ng umaga, dumating si Mark sa bahay ng 5:00 at narinig ang alarm clock ni Jessica. Naghahanda siyang pumasok sa trabaho pero napansin niyang tuloy pa rin ang alarm ni Jessie na medyo kakaiba. Sumilip siya sa kwarto ni Jessica para tingnan kung gising na at nagulat siyang wala ito roon. Walang tao sa kama ni Jessie. Wala rin si Lovey, ang dolphin, at nakasindi pa ang kanyang nightlight. Pumasok si Mark sa trailer at tinawag si Jessica pero hindi niya ito narinig. Wala si Jessica doon. Tinanong niya ang nanay niya kung nasaan si Jessica pero sabi ng nanay niya, walang kakaiba. Ginawa nila ang nakasanayan tuwing gabi. Dapat ay nasa kama pa siya. Hinahanap ni Mark sa bakuran, wala siya nakita. At sa kanilang pagkabigla, natuklasan nila ang isang L-shaped na hiwa sa screen door, 6 na pulgada ang haba at 6 na pulgada ang lapad, katabi mismo ng door handle. At doon na sila kinabahan at bandang 6:41 ng umaga, tumawag si Ruth sa siyam isang-isa. Sa loob ng ilang oras, naglunsad ang Citrus County Sheriff's Office ng malawakang paghahanap. Naghalugog ang mga volunteer sa latian at bukirin malapit sa bahay. Lumipad ang mga helicopters sa ibabaw ng mga puno at ang balita tungkol sa nawawalang 9 na taong gulang na batang babae na may pink na backpack at maliwanag na ngiti ay kumalat sa buong bansa. Sa loob ng 3 nakakabahalang linggo, walang nakakaalam kung anong nangyari kay Jessica hanggang sa nagsimulang mag-imbestiga ang mga awtoridad ng mas malapit sa kanilang tahanan. Hindi sa bahay ng mga Lunsford, pero napakalapit lang doon.
Di ka maniniwala sa nangyari pagkatapos. Sa ibaba lang ng kalsada at sa kanto, mula sa bahay ng mga Lunsford, literal na 150 yarda lang ang layo, may isang maliit at lumanang trailer sa West Snowbird Court. Sa trailer na iyon, nakatira ang 46 anyos na palaboy na si John Evander Cooey, na may mahabang listahan ng maliliit na krimen. Pero may isa pa siyang mas mapanganib na nakalista. Si John Evander Cooey ay nahatulang sex offender. Kamakailan lang siyang lumipat sa trailer kasama ang kapatid niyang si Dorothy Dixon at nobyo nito. Hindi siya nagparehistro bilang sex offender sa bagong tirahan na labag sa batas ng Florida. Nang unang kumatok ang mga pulis sa pintuan ng trailer kung saan siya nakatira, hindi si John Evander Cooey ang sumagot sa pinto. Sumagot ang kapatid niya sa ina, si Dorothy, at ang nobyo nito, at sinabi sa pulis na wala si John sa bahay na totoo naman. Umalis na siya. Nag-empake siya at umalis sa trailer sa Snowbird Court ilang araw matapos mawala si Jessica. Hindi ito nalimutan ng investigador. May kakaiba talagang pakiramdam tungkol sa lugar na yon. Palagi silang bumabalik at bawat paghahanap ay may dadag na ebidensya. At noong Marso 15, 2005 sa wakas ay natunton ng mga pulis si John Evander Cooey sa Georgia. At nang kaharap na nila siya sa silid ng interview, hindi nagtagal bago bumigay si Cooey. At doon nagsimulang mabunyag ang lahat. At ang sumunod na nangyari ay bumagsak na parang bigat at nadulot ng matinding kilabot sa bawat tao sa gusaling iyon. Inamin ni John Evander Cooey na pumasok siya sa screen door ng Lunsford sa kalagitnaan ng gabi. Naabutan niya si Jessica na natutulog, ginising niya ito, tinakpan ng bibig at inutusan na manahimik. Pagkatapos, inilabas niya ito mula sa kanyang kwarto, palabas ng trailer, at dinala sa kanto papunta sa sariling trailer nito. Pagkapasok nila sa loob, at tandaan, kasama niya pang dalawa sa maliit na bahay na iyon, pinilit niyang ipasok si Jessica sa kanyang aparador sa kwarto at itinago niya ito doon sa maliit at madilim na aparador ng 3 araw. Mula nang dukutin niya si Jessica at dalhin sa kwartong iyon, sinimula na siyang paulit-ulit na abusuhin ni Cooey. Habang ang mga pulis, kapitbahay at mga voluntaryo ay naghahanap sa kanya sa labas, si Jessica ay literal na nakakulong sa loob, na abot tanaw lang mula sa kanilang bakuran. Ayon kay Cooey sa mga investigador, pinakinggan niya ang balita sa paghahanap habang takot at tahimik si Jessica sa tabi niya. Matapos ang 3 araw, natakot si John Evander Cooey na malapit na ang mga pulis, kaya nagdesisyon siyang gawin ang di inaasahan. Niloko niya si Jessica na pumasok sa ilang plastik na supot ng basura. Sinabi niya na iuuwi na niya ito, pero kailangan daw niyang itago si Jessica sa mga supot para makatawid sila sa bakuran ng hindi napapansin. Sinabi niya kay Jessica na kunin at hawakan ang maliit niyang lila na dolphin habang isinasara at mahigpit na itinatali ang mga supot sa ulo nito. Pero inimbes na iuwi si Jessica na 150 yarda lang ang layo, dinala niya ang mga supot ng basura na may laman na si Jessica sa kanyang bakuran sa gitna ng gabi. Naghukay siya ng mababaw na butas sa tabi ng trailer. Ipinatong niya si Jessica sa butas na iyon at sinimulang tabunan siya ng lupa. Pala pagkatapos ng pala. Pagkatapos ng pala. Binaon ng buhay ni John Evander Cooey si Jessica Lunsford. Pagkatapos siyang dukutin at gahasay ng 3 araw, inilibing niya ng buhay ang 9 na taong gulang na batang babae na ito. Noong Marso 11, 2005 hinukay ng mga pulis ang bakuran sa likod ng trailer ng kapatid sa ina ni Cooey na si Dorothy at sa ilalim ng bagong tabon na lupa. Natagpuan nila ang mga labi ni Jessica. Para kay Mark Lunsford, amang ilang linggo nang nagmamakaawa para sa ligtas na pagbabalik ng anak niyang babae, ang balita ay labis na nakagigimbal. Nang matagpuan ang katawan ni Jessica sa mga supot ng basura, nakatali ang kanyang mga kamay gamit ang speaker wire at mahigpit pa rin niyang hawak si Lovey,
ang munting stuffed dolphin na napanalunan ng kanyang ama sa perya. Isang laruan na sinabi ni Kui na maari niyang dalhin habang kimikidnap siya nito. Isang laruan na lagi niyang katabi sa pagtulog bago pumasok ang demonyo sa kanilang bahay at kitlin ang kanyang buhay. Kinumpirma ng medical examiner na namatay si Jessica dahil sa pagkapos ng hininga, na may natagpuang lupa sa kanyang mga baga at sa isang napakasakit na detalye. Sinabi ng ME na ang kanyang maliliit na daliri ay tumusok sa mga plastic na bag na patunay na sinubukan niyang makalabas sa libingan at buhay pa siya nang siya ay inilibing. Kinumpirma rin ng medical examiner na si Jessica ay ginahasa. Tugma ang ebidensya sa trailer sa pag-amin ni Kui. Sa aparador ng kwarto, nakuha ng technician ang fingerprint na tumugma sa maliit na kamay ni Jessica. Sa kutson, may mga mansa ng dugo na kinumpirmang kay Jessica. Noon, tinawag ng abogado ng estado ang mga krimeng ginawa kay Jessica bilang isa sa pinaka-nakakabahalang kaso sa kasaysayan ng Florida. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kung nagtaka ka kung bakit nililitis pa ang lalaking ito kahit umamin na siya, maganda iyong tanong. Hindi umamin si John Evander Kui at nilabanan ang paratang sa korte. At iyon ay dahil karamihan sa kanyang pag-amin sa pulisya, kasama ang lahat ng detalye mula simula hanggang dulo, ay hindi tinanggap. Natuklasan ng hukom na humingi ng abogado si John Kui. Ilang sandali matapos magsimula ang pantatanong, ilang beses nang humingi ng abogado si John Kui. Nagpatuloy ang mga detective sa pagtatanong, lumabag sa kanyang mga karapatan sa ika-5 at ika-6 na susog. Sa totoo lang, alam ng pulisya ang ginagawa nila. Alam nilang di magagamit sa korte ang sasabihin niya matapos humingi ng abogado. Pero wala silang pakialam. Patuloy silang nang ulit ng impormasyon at naiintindihan ko, pati ikaw. Itong mga investigador, habang si John Kui ay nagsasabi ng mga nakakatakot na detalye sa harap nila, naniniwala pa rin sila na may pag-asa pang matagpuan si Jessica na buhay. Wala silang pakialam sa karapatan niyang manahimik. Hindi yon ang concern nila. Gusto nilang pilitin siyang magsalita ng impormasyon para mahanap si Jessica bago mahuli ang lahat. Pero sa kasamaang palad, nang makita nila siya, huli na ang lahat. Nang makita at mahukay nila ang libingan, patay na siya. Nang ideklarang hindi na tatanggapin ang kumpisal na yon, hindi na rin umasa ang estado rito sa paglilitis. Pero sapat na ang meron sila. Tama na ang sinabi niya para sa kanila. Lahat ng sinabi niya ay nagdala sa kanila sa libingan niya bago niya igiit ang karapatan niyang magkaroon ng abogado. Ngunit may isa pang mahirap na laban na haharapin nila sa paglilitis. Ang kakayahang mental ni John Evander Kui. At bago mo sabihin na, sino ba ang may pakialam? Sino ba ang may pakialam sa pag-iisip niya? Hintayin mong marinig ang sasabihin ko sa'yo. Maaring magbago ito ng isip mo. Maaring hindi. Pero napakagandang kwento nito. Ipinaglaban ng mga abogado ni John Kui na siya ay may kapansanan sa pag-iisip at ikinuwento nila sa korte kung paano lumaki si John Kui. Siya na nakaupo sa tabi nila sa mesa ng depensa ay nagkukulay. Si John Kui, isang lalaking halos 50 taong gulang, ay nakaupo sa mesa ng depensa na may mga colored pencil at nagkukulay sa buong paglilitis niya. Habang sinasabi ng kanyang mga abogadong depensa sa korte ang tungkol sa isang lalaking sugatan dahil sa mga taon ng pang-aabuso sa bata at pinsala sa utak, pang-aabuso ng kanyang amain. Ayon sa kanila, may kapansanan sa pag-iisip si Kui nung bata pa siya, pero palagi siyang binubugbog ng amain, itinatali sa poste ng kama, at paulit-ulit na ipinupukpok ang ulo sa pagitan ng pinto at pader bilang parusa. Ipinakita ng mga abogado ni Kui sa korte ang brain scan na nagpapakitang halos wala ng maayos sa utak niya, na maaring makatulong ipaliwanag kung bakit inisip ni John Kui na mabait siya kay Jessica nang sabihin niya sa pulis
na pinayagan niyang dalhin ni Jessica ang stuffed dolphin sa libingan at sinabi pa niya, "Hindi naman ako halimaw." Oh, namnamin mo yan. Iyan ang sinasabi niya sa mga detektib na kaharap niya sa mesa. Sabi ko sa kanya, pwede mong dalhin ang dolphin mo doon at pwede mo siyang dalhin. Pwede mong isama yon. Ibig kong sabihin, hindi naman ako halimaw. Ganun niya ipinahayag ang impormasyon ngayon sa mga detektib. Parang naniniwala talaga siya doon. Parang hindi naman siya masamang tao. Hinayaan niyang dalhin ang dolphin sa mababaw na libingan at inilibing ito ng buhay. Hindi ko talaga nalampasan yon. Hindi ko nalimutan ang mga detalyeng yon. At saka, narinig ko siyang sabihin yon ng ganon, sinubukang intindihin siya at napagtantukang maraming mali doon. Sinuri ng korte ang mental na kakayahan ni Kui at lumabas sa mga pagsusuri na ang kanyang 61 hanggang 69. Malayo ito sa legal na threshold ng intelektual na kapansanan. Ngunit sumagot ang estado gamit ang iba at mas kapanipaniwalang mga pagsusuri na nagpakita ng score na 78 at iyon ay 8 puntos na mas mataas kaysa sa legal na threshold. Kaya nagpasya ang korte na kwalipikado siya sa parusang kamatayan. Nakita ng mga hurado sa paglilitis ang mga larawan ng aparador kung saan natrap si Jessica, isang makitid, walang bintanang espasyo na hindi mas malaki sa pantry. Narinig nila kung paano bumagsak si John Evander Kui sa mga lie detector test at kung paano niya inamin sa isang pastor sa kulungan na gumawa siya ng masama. At kung paano kinailangan itigil ng mga investigador ang kanilang paghahanap upang damayan ang mga batikang detektib na napaiyak sa sobrang lungkot. Habang daan-daang voluntaryo ang naghahanap sa bukirin, kanal at liblib na kalsada ng Citrus County, hindi na malaya ng pulis na ilang talampakan na lang pala sila kay Jessica. Ayon sa isang memo ng prosekusyon na isinampakalaunan sa kaso, ayon sa timeline mismo ni Kui, posible na buhay pa si Jessica at nasa loob pa ng aparador nung isa sa mga pagkakataon na bumisita ang mga pulis sa bahay ng kapatid ni Kui. Talagang nakakalungkot. Noong Agosto 24, 2007, napatunay ang nagkasala si John Evander Kui ng kidnapping, sexual battery, at first-degree murder ng hurado at hinatulan siya ni Hukom Rick Howard ng kamatayan. Sa paggawa nito, ang mga sinabi ng Hukom ay nagpaiyak sa buong korte. Ikinuwento niya ang pagkabalisa ni Kui nang marinig ang paparating ng mga asong pulis. Sinabi niya na sinabi ni Kui kay Jessica na iuuwi niya siya pero ayaw niyang makita siya ng iba. Kaya pinakiusapan niya si Jessica na pumasok sa mga supot ng basura at tinalian pa ng isa sa ulo niya bago siya inilabas at inilibing ng buhay sa mababaw na hukay. Ipinahayag ng hukom na ayon sa medical examiner, dahan-dahang namatay si Jessica dahil nauubusan ng hangin sa plastic na supot habang tinatabunan ng lupa sa bakuran. Sabi niya, maaring buhay pa si Jessica ng 5 minuto o higit pa bago siya nawala ng malay. Sinabi ni Hukom Howard at inuulit ko, nagdulot siya ng mabagal, masakit at may malay na pagkamatay. Napansin ng hukom na si Jessica ay kumukuha lang ng ginhawa mula sa maliit niyang stuffed dolphin na si Lovey sa huling mga sandali niya. Itinuro rin niya ang isa sa pinakanakakatakot na detalye, nagawang ipasok ni Jessica ang kanyang maliit na daliri sa trash bag, desperadong sinusubukang kumawala at makahinga bago namatay. Ayon sa hukom, walang pagsisisi si Kui. Pagkatapos maaresto, gumawa si Kui ng mga bastos at malaswang komento tungkol sa pag-atake kay Jessica at minaliit ang kaso. Sinabihan pa ang mga investigador na pinalalaki lang ng media ang issue. Ang eksaktong sinabi niya at quote, nangyayari ang ganitong bagay araw-araw, end quote. Isipin mo na lang na ikaw ang pulis na nakarinig noon. Isipin mo kung anong gagawin ng pulis sa lalaking kaharap niya matapos marinig yon. Isipin mo ang pagpipigil na kailangan nilang gawin sa kasong ito.
Nagbigay ng pahayag si Mark Lunsford, tatay ni Jessica, bilang biktima at hinarap ang lalaking pumatay, gumahasa at naglibing ng buhay sa kanyang anak. Diretsong kinausap siya ni Mark Lunsford. Sabi niya, sa loob ng 29 na buwan, narinig ng anak kong babae ang pag-iyak at pagmamakaawa ko sa Diyos na itigil ang sakit sa puso ko. Sana marinig mo siyang umiiyak tuwing sinusubukan mong matulog. Sana nakita mo ang mga luha niya nung tinanong ka kung pwede na siyang umuwi. Hindi ka na muling makakasakit ng isa pang bata. Ngunit hindi nagtagal ang pakiramdam ng hustisya at ang pangakong may parusang kamatayan. Bago pa man magsimula ang proseso ng apela para sa parusang kamatayan, si John Evander Cooey ay namatay sa kulungan dahil sa natural na sanhi. Nangyari iyon noong 2009, 51 taong gulang siya noon. Sinabi ni Mark Lunsford na nalungkot siya nang marinig niyang balita tungkol sa pagkamatay ni Cooey. Sinabi niya, at inuulit ko, para sa akin, malungkot ang kamatayan, pero ang kanyang kamatayan, ang kamatayan ni Jessie, ay nabigyang katarungan na. Nakahinga ako, masaya kong tapos na. Ibinunyag ng mga krimen laban kay Jessica ang malalaking kakulangan sa pagsubaybay ng Amerika sa mga pinakamapanganib na kriminal. Noong panahong yon, libo-libong sexual na nagkasala ang malayang gumagalaw, iniiwasan ng pagrerehestro at nakakalusot sa burokrasya. Si Mark Lunsford ay gumugol ng mga buwan sa kabisera ng Florida, Tallahassee, upang itulak ang reforma at pinakinggan siya ng mga mambabatas. Sa kalaunan, ipinasa ng Florida ang tinaguriang Jessica's Law. Inaatasan nito ang mga nahatulang sexual na nagkasala sa mga bata na magsuot ng GPS tracking device. Nagpatupad ito ng mga sapilitang minimum na sentensya at pinataas ang mga parusa para sa hindi pagrerehistro sa isang tirahan. At ang batas ni Jessica ay mabilis na kumalat sa buong bansa na ipasa sa iba't ibang anyo sa mahigit 40 na estado. Simula noon na modernisa ang mga database, hinigpitan ang beripikasyon at pinalawak ang abiso sa komunidad. Pero sabi pa rin ni Mark Lunsford, hindi pa rin perpekto ang sistemang ito, malayo pa sa pagiging perpekto. Patuloy siyang nagsasalita sa publiko sa pamamagitan ng Jessica Marie Lunsford Foundation, pinaaalalahanan ang mga mambabatas at magulang na ang kasamaan ay hindi laging mukhang halimaw. Minsan, mukha lang itong kapitbahay mo. Patuloy na inaalala ng Citrus County si Jessica Lunsford tuwing Marso sa Memorial Walk at Candlelight Vigil. 2 dekada na ang lumipas, pero makikita pa rin ang kanyang pink na laso at dolphin na palamuti sa mga karatula sa Snowbird Court, ang kalye ng dati niyang tirahan at trahedyang pagkamatay. Hindi malilimutan ng sinumang magulang ang kwento ni Jessica Lunsford. 9 na taong gulang siya. Siam. Mahilig siya sa paaralan, mahilig siyang kumanta sa simbahan, at mahilig siyang magpatawa ng mga tao. At sana ngayon ay nasa 30s na siya. Kung nabubuhay pa siya, baka nga may sarili na rin siyang mga anak. Sa halip, si Jessica ay naalala dahil sa isang batas na ipinangalan sa kanya, ang Batas ni Jessica. Isang batas na nagbago kung paano pinoprotektahan ng Amerika ang mga bata nito sa abot ng makakaya. Ako si Ashley Banfield. Salamat sa panonood at pakikinig. At tandaan, ang katotohanan ay hindi lang basta seryoso. Ito ay sobrang seryoso.